bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. I will bless all those people who bless you. I will curse all those people who curse you. I will bless you and I'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. Go to the land that he will show you. He will make you into a great nation. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. He will bless all those people who bless you. He will curse all those people who curse you. He will bless you and he'll make you famous, and you'll be a blessing to others. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed to you. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. All the earth will sing and give you praise. All the nations will come and worship you. Every tribe and people will bless your name. Every knee will bow and every tongue confess that you are Lord. You are Lord. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you. Oh, all the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed. All the families on earth will be blessed through you.
worship you just because of who you are in our lives, Lord. Thank you, Jesus. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Sing once again. Because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Come on and sing his name, Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Sing once again, because of who you are. Because of who. Come on, tell it to the Lord right now. Come on, sing it to him. Oh, because of who you are. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are.
declare it in your life right now. Yes, Lord, you fight for us. Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. We sing Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, you are my Prince of Peace, and I worship you because of who, and I worship you because of who, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. For the last time we sing, Lord, I worship you because of who you are. So ngayon po ay ang tema po natin is all about the unshakable truth. Ayan. Alam niyo po, dito sa mundo ay punong-puno na po ng mga fake news. Punong-puno na po ng kasinungalingan. At dahil po, na ito po ay lagi po nakikita sa TV, sa social media, yung kasinungalingan ay parang nagiging totoo na. Nagiging katotohanan na. Pero alam niyo po ba sa Bible, mayroon pong great event na hindi kayang pasinungalingan, hindi kayang pabulaanan. Ito po yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Palapan po natin si Lord. Hallelujah. So praise be to God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po dahil sa araw na to. Lord, yung katotohanan ay ilalabas mo po, Panginoon, upang kami po, Lord, ay lumaya, Panginoon. The unshakable truth, Panginoon, about Jesus' resurrection, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ang mundo, Lord, ay patuloy, Lord, na gumagawa ng paraan para pasinungalingan, pabulaanan ang iyong ginawa, Lord, doon sa cross ng Calvary. But God, hindi mo pinahintulutan, Panginoon, katotohanan ito ay hindi po namin malaman. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! May kalaman po natin ang buhay ng Diyos. Ang lahat ng mga ng Diyos ay pinalakpak at pinag-best na open natin. Hallelujah! Amen. Ang sayo po ng Bible, you will know the truth and the truth will set you free. Amen. Amen. So, ang tema po natin ay unshakable truth. Ayan. So, ang tag po natin is all about po katotohanan ng resurrection ng ating Panginoon, yung benefits. Okay? So, the resurrection of Jesus Christ is the foundation of Christian faith. If Jesus did not raise from the dead, the entire faith collapsed. However, because the resurrection is unchangeable, unshakable historical reality. So, ang demonyo po ay pilit na tinatakpan at pinabubulaanan, pinasisinungalingan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Pero hindi po sila nagtagumpay. Bakit? Alam niyo po ba na kung hindi po muling nabuhay si Kristo, ang ating pong pananampalataya ay useless. Ang ating pong pagtitipon dito sa church na to ay useless. Yung ating pong ginagawang pagsamba sa Diyos ay useless. Pero praise be to God, napakalinaw sa kanyang salita na ang ating Panginoon ay muli nabuhay. Amen? Palapan po natin si Lord. Hallelujah! At according po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ has not been raised, then all our preaching is useless, and your faith is useless.
Amen? So praise be to God dahil si Kristo ay muling nabuhay. Si Kristo po ay nag-resurrect. Kaya yung ating pong pagpipreach, yung ating pong pagpipreach po ng good news, ng mabuting balita ay hindi po nawalan po ng kabuluhan. Yung ating pong pananampalataya po ay hindi po nawalan po ng kabuluhan. Ito po ay nagkaroon po ng katuturan. Dahil yung ating pinananampalataya na si Jesus ay totoo pong nagkaroon po ng resurrection. Totoo pong siya po ay muling nabuhay. Amen! Sino naniniwala dito na ang ating Panginoon po ay muling nabuhay? Amen. Kaya yung ginagawa niyo po ng pagsishare ng gospel, yung ginagawa niyo po ng pagsamba, yung ginagawa niyo po ng paglilingkod sa Diyos, ay ito po ay hindi nasasayang. Ito po ay properly recorded sa langit sapagkat yung ating pong pananampalataya kay Kristo ay totoo po na nangyayari. Amen! So ano po yung katotohanan? Bakit po masasabi natin na si Kristo po ay muling nabuhay, muling nag-resurrect? Ayan. Una po, the empty tomb. Nung tinignan po ito ng mga disciples, nung tinignan ito ng mga disciples po, at wala na po doon yung katawan ni Kristo. Ang naiwan na lamang po ay yung kanyang balabal o yung kasuotan po ng isang patay. Amen ba? So kaya isang patunay na si Kristo po ay muling nabuhay, nag-resurrect po siya dahil nung tinignan po yung libingan ay wala na doon si Jesus. Alam niyo po ba yung libingan na yun ay pinabantayan po yun ng gwardiya? Yan po ay nilagyan po ng malaking bato para hindi po makuha kung sino po yung gustong kumuha ng katawan ni Kristo. Pero kahit po mayroon pong silyadong bato, kaya mayroon po mga gwardiya, nung binuksan nila in 3 days, yung libingan ni Jesus, nakita po nila, wala na pong laman yung libingan. Palapan natin si Lord. Amen! God is rose again. Amen po ba? He rose again. Bakit? Pinatunayan niya yung kanyang salita ay totoo na siya po ay sa ikatlong araw ay muli mabubuhay. Kaya yung pananampalataya niyo kay Kristo ay nagkaroon po ng kabuluhan. Kaya yung ating pananampalataya kay Kristo ay nagkaroon po ng kabuluhan at hindi po masasayang. Palapan natin si Lord. Hallelujah. The next po ay yung appearances of Jesus. Nung siya po ay muling nabuhay, pinuntahan niya yung kanyang mga disciples. Nakita-basa niyo po ba sa Bible? Pinuntahan niya yung kanyang mga disciples. Yung isang kwarto po, nakapinid, nakasarado, pumasok po siya. At nagpakilala siya at pinakita niya yung kanyang butas ng kanyang kamay. Amen? At na-amaze yung mga disciples. Sabi nila, ay, totoo nga, na si Kristo ay nag-resurrect. Wow! Amen? Yung dalawang disciple na naglalakad na napakalungkot dahil ang alam nila, pinako si Kristo at namatay. Nung sila ay naglalakad sa Emmaus, biglang meron tumabi sa kanila at nakilala nila na si Jesus, yung kasama nilang naglalakad. Amen ba? In-encourage niya. Are with me? Si Thomas po na nag-aalangan, nagkakaroon po ng doubt. Ayun, ipinakita ni Jesus yung kanyang sugat sa kanyang kamay. Amen? Yung kanyang butas ng pagkapako ng ating Panginoon. Amen? Sabi po ni Thomas, my Lord and my God. Hallelujah. So marami pong katotohanan na nakita ng mga tao, ng mga disciple, na totoo nga po na si Kristo ay muli nabuhay. The next, yung transformed disciples. Na-transform po yung mga disciples. Bakit? Mula po doon sa takot na sila ay patayin ng mga Pharisee, na patayin ng mga sundalo. Pero nung nalaman nila, nagpakita si Kristo sa kanila, no? Na si Kristo ay muling nabuhay, nagkaroon sila ng boldness to share the gospel. Nagkaroon sila ng boldness na lumabas sa kanilang bahay, sa kanilang kwarto, at upang ibahagi sa lahat ng tao na totoo yung sinabi ni Kristo na sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Amen, na-transform sila sa sobrang takot, nagkaroon sila ng boldness. Are with me? Parapan natin si Lord, hallelujah. Transform disciples. Amen? At the next, yung impact on history. Amen ba?
Yan po yung kwento, no? Na kung saan hanggang ngayon pinag-uusapan at laging pinag-uusapan. Hindi po yan mawawala. Amen? Matagal ng panahon, hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin yung resurrection ng ating Panginoon. Hallelujah. God's truth of Jesus' resurrection is unshakable. Throughout history, man has tried his best to debunk and erase his resurrection. Humanity can't change the fact of Christ's resurrection. Hindi kayang gawin kahit ano pang gawin nila, kahit anong pinakamagaling na pamamaraan para mabura, para pabulaanan, pasinungalingan yung Christ's resurrection ay hindi nila kayang gawin. Are you with me? Are you with me? Amen. Hallelujah. So kaya kahit po anong gawin po ng mundo na yung resurrection ni Kristo ay pasinungalingan nito, wala silang magawa. Amen? Patuloy na kung saan yung resurrection ng ating Panginoon ay meron pong manifestation. Are you with me? Amen? Yung resurrection ni Kristo ay meron pong manifestation. Kaya kahit anong gawin nila, okay? Kahit ano pong fake news na gawin nila, ay hindi po nila kayang pabulaanan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise be to God. At alam niyo po ba, doon pa lamang po sa mga Parisiyo, no, naglagay na po sila kaagad ng tao magsisinungaling para pabulaanan yung muling pagkabuhay ni Kristo. Noon pa pala, meron ng mga fake news. Noon pala talaga, meron ng nagbabayad at nagpapabayad. Amen? So sabi dito, Matthew chapter 28, verse 11 to 15, while the women on their way, some of the guards went into the city and reported to the chief priest everything that had happened. When the chief priest had met with the elders and devised a plan, they gave the soldiers a large sum of money, and telling them, "You are to say, his disciple came during the night and stole him away while you were asleep. If this report get to the governor, we will satisfy him and keep you out of the trouble." So the soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has been widely circulated among the Jews to the very day. So, ibig sabihin, nung nakita nung gwardiya na talagang wala na yung bangkay ni Kristo, yung katawan ni Kristo sa tomb, doon sa libingan, at nakita rin ng maraming mga tao na wala na si Kristo doon sa libingan, ito pong mga gwardiya pumunta po doon sa priest, no, sa mga Parisiyo, sa mga pari, at nagsumbong na wala na nga talaga yung bangkay o yung katawan ni Kristo. At alam nitong mga pari ito na kung hindi sila gagawa ng kasinungalingan, maraming makukonvert, maraming mababago, maraming maniniwala na totoo yung sinabi ni Kristo. Are you with me? Kaya ang ginawa kaagad nitong mga pari, sinuhulan nila yung mga gwardiya. Binigyan daw ng large sum of money. Grabe, binudburan. Talagang nagbigay ng malaking pera para po magsalita ng kasinungalingan. Alam niyo po, yan ang nakakalungkot. Pag nagsalita ka ng kasinungalingan, mahal. Opo, mahal. Amen? Pag nagsalita ka ng kasinungalingan, mahal ang bayad sa iyo. Pero yan din naman po ay pagbabayaran din natin kung tayo po ay gagawa nun doon sa LPN. Amen? Amen ba? So, anong ginawa? Tinanggap ng sundalo o yung gwardiya yung pera. Anong sasabihin nila? Binigyan sila ng tinatawag na nakadokumento na. O ito ang yung sasabihin. Habang kayo'y natutulog, pumunta yung mga disipulo ni Kristo at kinuha yung bangkay niya. Kaya wala na doon sa libing. Are you with me? Are you with me? Kaya yung kasinungalingan talagang detalyado. Are you with me? Akalain mo, sasabihin mo sa mga tao na kaya wala na yung
yung katawan ni Kristo sa libingan sapagkat dumating yung mga disipulo ni Kristo at habang ikaw ay natutulog, ay kinuha nila. Grabe kasinungalingan, no? Are you with me? So alam natin na mula sa Paul, maraming mga tao na pinapasinungalingan nila yung resurrection ni Kristo. Yan po ay word of the enemies. Kaya kung hanggang ngayon, isa ka pa sa hindi naniniwala na si Kristo muling nabuhay, panahon na para maniwala tayo. Are you with me? Grabe. No, talagang ginawan po ng paraan ng mga priest para lang pabulaanan yung resurrection ni Kristo. Nagbayad sila ng tudo, ng mahal. Gumamit sila ng mga tao para pasinungalingan. Pero hindi po kayang itago ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Mamaya pag-iisa-isahin po natin. Hallelujah. So, ang title po natin ay The Unshakable Benefits of Jesus' Resurrection. Okay? Ano ba itong unshakable benefits na to? Okay? The resurrection is not just history, it is power. Are you with me? So yung muling pagkabuhay ni Kristo, hindi lang ito yung kwento na mayroon na buhay na muli, kundi ito po ay isang kapangyarihan na magbibigay po sa atin ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. So ibig sabihin, yung muling pagkabuhay ni Kristo, hindi lang ito isang kwento, kundi ito po ay isang kapangyarihan ng Diyos para sabihin nga is, death is defeated. Amen. Para sabihin na ang kamatayan ay napagtagumpayan ni Kristo. Then, hope is alive. Hallelujah. Yung mga disciple ay lungkot na lungkot dahil namatay si Kristo, yung kanilang sinusundan, yung kanilang disciple, si Kristo. Kung nalaman nila, biglang naging alive sila. Nagkaroon sila ng pag-asa. Amen? Then, ano pa? Nagkaroon ito ng kapangyarihan para tayo patawarin. Are you with me? Are you with me? Amen. So, ito po yung kapangyarihan noong resurrection ni Kristo. Death is defeated. Hope is alive. Sin is forgiven. Our salvation is possible because Jesus resurrected. Amen ba? So kung wala pong naganap na muling pagkabuhay, wala tayong aasahan na buhay na walang hanggan. Amen. Kung wala pong naganap na muling pagkabuhay kay Kristo, wala tayong aasahan na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Kung wala pong muling pagkabuhay na naganap doon sa libingan ni Kristo, wala tayong pag-asa. Amen. Wala tayong pag-asa. Are you with me? Palapakan natin si Lord. The resurrection prove that Jesus is the eternal Son of God. Ito po ay nagpapatunay na totoo po yung sinabi ng ating Panginoon na siya po ay anak ng Diyos. Amen? Kasi kung hindi siya na muling nabuhay, hindi siya Diyos. Sapagkat Diyos lamang ang makakapagtagumpay sa kamatayan. Are you with me? Amen ba? So dahil napagtagumpayan ni Kristo yung kamatayan, ito ay nagpapatunay na si Jesus po ay anak ng Diyos. Hallelujah. Ano sabi ni Thomas sa John chapter 20 verse 28? My Lord and my God. Thomas exclaimed. Wow. So si Thomas, isang doubter siya, nung nakita niya si Jesus, na may butas yung kanyang kamay, ito nga si Jesus, na ipinako sa krus. Amen ba? So kaya sabi niya, my Lord and my God. Are you with me? So kaya, hindi kayang pasinungalingan ng mga Pharisee yung resurrection ni Kristo dapatkat may kapangyarihan itong magbago ng tao, ng mga tao. Yung muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbigay po ng pag-asa ng mga hopeless. Yung muling pagkabuhay ni Kristo nagbigay ito ng kapatawaran sa lahat ng tao. Amen ba? At ang pinakamaganda,
yung kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbigay po sa atin ng pag-asa na tayo po ay mayroong buhay na wala hanggan. Pwede bang palakpan natin si Lord? He is risen, indeed. Totoong muling nabuhay si Kristo, walang doubt. Bakit? And the fruit still speak. Sapagkat yung katotohanan ay patuloy na nagsasalita, patuloy na sumisigaw. Ano ba itong mga katotohanan ito? Ito po'y nakalagay sa Acts chapter 9, verse 1 to 6. Ano nakalagay dito? Meanwhile, Saul was still breathing out murderous threats against the Lord's disciples. He went to the high priest and asked him for letter to the synagogue in Damascus, so that if he found any there who belonged to the way, whether men or women, he might take them as prisoner to Jerusalem. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city and you will be told what you must do. So ito makikita natin yung kapangyarihan ng resurrection po ni Kristo ay nagmanifest sa buhay ni Paul. Tama po ba? Si Paul ay meron po sang sulat, siya po ay license to kill. License para po ipahuli ang lahat ng mga sumusunod kay Kristo. Amin ba? Lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay pwede niyang papatay. Babae, lalaki, pwede niyang papreso, pwede niya itong ipabugbog, pwede niya itong stone to death. Mayroon siyang lisensya. Pero ito po nag-manifest yung Jesus resurrection sa life po ni Paul. Yung dati pong murderer. Amen. Yung dating great persecutor ng mga Kristiyano. Amen. Naging defender po ng mga mananampalataya ng gospel ng Panginoon. Amen. Habang siya ay umuusok sa galit sa mga Kristiyano, sa mga disciple ni Kristo, umuusok at ready siya na pumatay at magpakulong. Amen. Ginamit niya lahat ng kanyang resources, lahat ng kanyang alam ginamit niya para lang usigin ang lahat ng mananampalataya kay Kristo. That's why kung kayo po ay inuusig, parte po yan ng mga disipulo ni Kristo. Parte po yan ng buhay ng mga followers of Christ. Amen. Palapan natin si Lord. Hallelujah. So si Pablo, habang siya po ay nangangabayo, bigla po siya nakakita ng napakaliwanag. At siya po ay nabulago, hindi nakakita. At habang lugmok po siya sa lupa, amen, nagtanong siya, who are you, Lord? Sino sumagot? Si Jesus. I am Jesus, whom you are persecuting. Kung hindi po nabuhay na muli si Kristo, hindi sana wala pong na-encounter si Pablo. Amen. Are you with me? Amen. Kung talagang hindi po totoong nabuhay si Kristo, hindi sana itong murderous na to, galit na galit sa mga disipulo ni Kristo, sino itong nagsabi sa kanya, I am Jesus, whom you are persecuting. Are you with me? Kaya yung ginagawa ng mga kontra kay Jesus sa kanyang muling pagkabuhay ay hindi nila kayang pabulaanan, pasinungalingan, sapagkat yung muling pagkabuhay ni Kristo ay nagmamanifest, may power. Are you with me? Amen. Grabe, kayang baguhin kahit ikaw na ang pinakamasamang tao. Are you with me? Si Pablo patunay. Kalaan mo yun, mabuti na lang hindi tayo nabuhay nung panahon ni Pablo. Malamang kung ikaw ay nadaanan ni Pablo, kasama ka na sa pinapatay ni Pablo. Mabuti na lang hindi natin kapanahonan si Pablo. Sapagkat kung kapanahonan natin, ikaw ay nadaanan, malamang kasama kayo sa pinakulong ni Pablo.
Maliban na lamang kung sasabihin nyo, hindi ako born again, hindi ako disciple ni Kristo. Bakit nandun ka sa simbahan na yun? Hindi, napadaan lang ako doon. Amen? Maliban na lamang, i-deny mo yung relasyon mo sa Diyos. Are you with me? Maliban na lamang, kung i-deny mo yung relasyon mo kay Jesus, ayan, masisave ka. Amen? Naalala ko lang yung kwento Nasabi doon may nagkumpisal sa pare. No? Sabi niya, Father, bakit? Ako po ay magkukumpisal sa iyo. Anong nagawa mo? Nakapatay po ako. Anong dahilan? Bakit mo napatay siya? Kasi pinipilit niya ako na si Kristo ay nabuhay. O anong ginawa mo? Dahil nga po hindi ako naniniwala na si Kristo ay nabuhay na muli. At pinipilit niya ako na si Kristo ay muling nabuhay dahil yung tomb daw ay wala ng laman. At pinapatotohanan daw ito ng mga disipulo at marami daw mga nabago na mga tao. At may mga tao po na mga nakakilala kay Jesus. Nanginginig na si Father. Kayo, Father, naniniwala po ba kayo na si Jesus ay muling nabuhay? Hindi ako naniniwala. Tulad mo rin ako hindi naniniwala. Ikaw, naniniwala ba kayo? Na si Kristo ay muling nabuhay? Na si Kristo ay muling nabuhay? Parang mahina, natatakot yata kayo. Amen ba? Naniniwala ba kayo na si Kristo ay muling nabuhay? Halapan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Kalahin mo naman, ikaw, Father, naniniwala ka rin ba na si Jesus ay muling nabuhay? Sabi niya, dati yun, pero ngayon hindi na. Minsan may mga Kristiyanong ganun. Kristiyan ngayon, pag mayroong testing, nagiging dati yun. Amen? Pero wala dito. Amen ba? Amen. Palapan natin si Lord. Hallelujah. So, mayroon pong pagbabago. Dahil ito'y manifestation ng muling pagkabuhay ni Kristo. Then there is Paul, once a fierce and persecutor of the church. He encountered the risen Christ on the road of Damascus. The encounter turned the destroyer of faith into one of his greatest dependence. Wow. Amen? That's the power of the resurrection of Jesus. Amen? Nung nagsalita si Jesus kay Pablo, amen? Walang laman yung puso ni Pablo, puro galit sa mga Christian. Alam niyo po, nung tayo pinagsisimula pa lamang dito sa Bicol, 1990, pag nalamang born again ka, parang, ayun ko ba, kahit mabuting tao ka, galit sa iyo ang mga tao. Para bang ayaw ka nilang makita, parang ikaw ay alien dito. Talagang grabe. Now I know kung bakit ganun si Pablo. Amen? Parang bata na inaagawan ng candy. Amen? Pero yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo, walang nagawa yung mga taong galit. Hindi nila kayang pigilan yung mga taong gustong sumunod at naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. That's why tayo po ngayon, matagal na po tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon dahil yan po ay kapangyarihan ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Ano po ba yung benefits ng Jesus Resurrection? Yung unshakable truth about Jesus Resurrection. Ito po yun. Ito po yung benefits na na-receive natin. Amen? Number one, the resurrection of Jesus Christ brings unshakable joy. Amen? Nung nalaman ng mga disipulo na muling nabuhay si Kristo, naglulundag sila, nagtalunan sila. At sa sobrang saya nila, napapayak sila. Nakaranas na po ba kayo yung sobrang saya nyo, lumuluha ka? Pag sobrang saya mo, halos di ka na makapagsalita at parang nabubulol-bulol ka na. Yun to yung experience ng mga disciples, lalo na ng mga babae, kasi Mary, sila po yung nauna doon. May basahin natin to sa Mark chapter 28, verse 8 to 10. So they hurried away from the tomb in fear and great joy.
and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them and said, "Greetings." They came to him, grabbed his feet, and worshipped him. "Do not be afraid," said Jesus. "Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Hallelujah. So ito po ang isang benefits natin nung magkakaroon tayo ng matinding kagalakan. Are you with me? Alam niyo po, nung nabasa ko at nalaman ko na si Kristo po ay muling nabuhay, itong katulad ng mga disipulo na sobrang saya, sobrang galak nila, halos hindi sila makapagsalita. Talagang nagtatatalon sila. Amen? Halos nabubulol-bulol sila habang nagkukwento sila. Amen? Na nakita nila. Hallelujah. Amen? Nung nakita nila na yung kanilang mahal na Panginoon, nakita nila na wala na doon. At sabi mismo ng anghel, "Ano bang ginagawa nyo rito? Wala, di ba hinahanap ninyo si Jesus? Yung nagsabi sa ikatlong araw ay muling mabubuhay? Opo, hinahanap namin." Huwag na kayong matakot, huwag na kayong umiyak. Wala na siya rito. Siya ay muling nabuhay. Parapan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At itong napaganda, sa sobrang saya po nila, sa sobrang galak po nila, tumakbo sila ng tumakbo. Amen? Tumakbo sila ng tumakbo. At habang tumatakbo sila, nasa lubong nila si Jesus. Hallelujah. Amen ba? So kaya totoong nabuhay si Jesus. Bakit? Bukod doon sa wala na doon sa libingan, amen? Nakausap pa nila. Are you with me? Nakasalubong pa nila. Nakita nila, nakausap pa nila. Kaya totoong-totoo na Jesus po ay nag-resurrect. Hallelujah. Praise be to God. Because it's proof that death and sin are defeated. Gusto lamang pong patunayan na yung muling pagkabuhay ni Kristo, lahat ng kasalanan ay tinalo ni Kristo. Lahat ng kamatayan ay tinalo ni Kristo. Death is conquered. The empty tomb means the grave does not have the final say. Are you with me? So kaya mga kapatid, kung sa tingin nyo po, yung dreams mo ay ipinasok na ng demonyo sa grave, sabihin mo sa kanya, kahit ipasok mo yan sa libingan yung aking pangarap, yung aking vision, yung gusto ko mangyari sa buhay ko, dinideclare ko ngayon yung resurrection ni Jesus. Kaya kung yun ay pinasok mo sa grave yung aking dreams, magbubuhay na muli mo. Parapan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Because the grave does not have the final say. Kung sa tingin mo, amen, yung resources mo ipinasok mo sa grave ni Satan, mag-declare ka ng muling pagkabuhay ni Kristo doon sa sitwasyon na yun. Mula sa araw na to, dinideclare ko na yung muling pagkabuhay ni Kristo sa bagay na to. Then, in the name of Jesus, lumabas ka. Amen? In the name of Jesus, amen? There is life in Jesus' name. Are you with me? Dapat ganun pala sinasabi natin. Parang sa tingin mo, parang yung pangarap mo wala na. Para bang yung napagandang na gusto mong mangyari sa buhay mo na hindi naman kasalanan, ito naman ay will ng God, parang wala na. Mag-declare ka ng resurrection ni Jesus. Wala ngayon, I declare the resurrection of Jesus. Come alive in Jesus' name. Are you with me? Sabihin mo, come alive! In Jesus' name. Through the resurrection of Jesus Christ. Parang yung health mo, parang ibinaon na sa libingan. Parang alam mo, parang naghihintay ka na lang. Mag-declare ka ng resurrection of Jesus. Right now, in the name of Jesus, anumang karamdaman, at ito ay pinasok na ng demonyo sa grave, sa libingan. Through the resurrection of Jesus, I declare healing to my body in the name of Jesus. Come alive in Jesus' name. Hallelujah. Yung finances po natin parang naghihingalo. Hindi na makaangat-angat. Amen ba? Amen. Hindi na makaangat-angat yung ating finances.
Hallelujah! Ngayon, mag-declare po tayo doon sa ating finances. In the name of Jesus, I declare the resurrection power of Jesus. Come alive, my finances. Hallelujah. Are you with me? Are you with me? Palakpan natin si Lord. Hallelujah. There is power in the resurrection of Jesus. Hallelujah. There is power in the resurrection of Jesus. Amen. Alam niyo po ba ang trabaho ng demonyo? Magnakaw, pumatay at magwasak. According to John chapter 10, verse 10. Are you with me? Amen. Kaya marami siyang kinukuha sa atin at dinadala niya sa mga libingan. Ipinabaon niya. Pero alam niyo po ba? There is power in the resurrection of Jesus. Because the final say is the word of God. The resurrection of Jesus. The resurrection of Jesus Christ provide believers with unshakable hope. Grabe. Alam niyo po sa mundong ito, punong-puno po ng tao na mga hopeless. Alam niyo po ba ang daming may problema ngayon sa mental, Nagkakaroon na po ng yung anxiety, depression. Diba? Ang dami po, normal na po ngayon yan, kaya huwag po kayong mahiya kung meron man. Yan po ay normal po sa panahon ito. Sabi po ng Bible, sabi doon, in this world, have so many problems, so many troubles. Amen ba? But take heart, because I overcome the world. Are you with me? Alam niyo po ba na according po sa survey, mula po nang nagkaroon po ng pandemic, ang dami po nagkaroon po ng mental health disorder o kaya anxiety. Are you with me? Nagkaroon po ng takot masyado sa future. Kaya normal po yan. Sinabi rin ng Panginoon niya. Pero, because of Christ's resurrection, pwede natin i-declare right now na through the resurrection power of Jesus Christ, I declare hope, peace in my mind. Then the power of resurrection of Jesus will manifest to us. Amen? Bakit yun ang dala ng resurrection ng ating Panginoon? Alam niyo po, nakakalungkot dahil dati po yung nagkakaroon po ng anxiety o depression ay mga may edad na. Ngayon nakakagulat, 10 years old na anxiety na. Samantalang dapat iniisip mo lang yung pagkain mo lang, yung baon mo bukas. Amin pa, sino dito yung mga panahonan natin, wala tayong iniisip na iba eh. Yung bukas, magkano kayo ibibigay sa akin? Piso? Pambili ng ice candy, pambili ng Nutriban, may sukli pa. Pero ngayon, iiwan ko ba? 10 years old, meron pong pasyente na, na-depress. Are you with me? That's the work of the enemies. Pero again, pwede po natin itong i-counterfeit through the resurrection of Jesus. Amen? By conquering death, securing eternal life, and proving that darkness does not have the final word. Ang work of the enemies is not a final word sa atin. Wala silang karapatan para sila magdikta sa atin. Wala silang karapatan para sabihin nila na andyan na lang tayo. Ang pwedeng magkaroon po ng final say sa atin ay yung muling pagkabuhay ni Kristo. Dahil napatunayan niya na kaya niyang i-overcome lahat ng bagay sa mundo. Even death, even Satan, na-overcome niya. Ay sa lahat na sumusunod kay Kristo, lahat na tinanggap si Kristo, lahat na may Christ-likeness, you are overcome. You are victorious. You are conqueror. Amen po ba? Amen. Okay, ano po yung benefits, yung unshakable benefits? Number 1, nagkaroon tayo ng unshakable joy. Pangalawa, nagkaroon tayo ng unshakable hope. Hallelujah. Amen? May the message of resurrection fill your heart with hope, renew your spirit, and guide you in faith each day. I pray po na yung resurrection ni Kristo, yung kanyang muling pagkabuhay, ay magdala ito ng mensahe sa atin na yung muling pagkabuhay ni Kristo ay magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay, ma-renew yung ating spirit, at magkaroon tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon araw-araw.
May pwede ba pumalakpak tayo sa ating Panginoon? Then next po, Jesus' resurrection bring unshakable faith. Ito napaganda. Dahil yung muling pagkabuhay ni Kristo dala ito ng unshakable faith. It gives believer a strong, unshakable faith that overcomes fear, doubt, and death. Hallelujah. According po sa John chapter 11 verse 25 to 26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Hallelujah. Napaganda ng ginawa ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang resurrection, tayo pala po ay magkakaroon ng unshakable faith. Amen ba? Na kahit naman tayo sa testing, trial, persecution, yung faith natin sa ating Panginoon ay muli pong magiging strong. Bakit? Dahil sa resurrection ng ating Panginoon. Katulad ni Maria, ni Martha, nagkakaroon sila ng fear, naging hopeless sila dahil sa kanilang kapatid. Pero sabi ni Lord, kung kayo ay naniniwala sa akin, kayo ay nananampalataya sa akin, kahit kayo mamatay, ay muli kayo mabubuhay. Amen. Kaya lumakas yung faith ng magkapatid. Amen ba? Amen ba? Amen. Kaya po patuloy silang sumunod sa ating Panginoon. Jesus' power help people face hard time. Amen. Yung resurrection ni Kristo ay pwede po nakatulong ito sa atin para harapin natin yung mga mabibigat na pinagdadaanan natin sa buhay. Hallelujah. Sino dito mayroong pinagdadaanan? Doon lang po tayo sapagkat kapagdaanan na ni Kristo yan. Amen ba? Meron pong example si Kristo sa buhay natin na naka-overcome yun. And next, Jesus' resurrection bring unshakable love. Grabe. Ito po yun mga kapatid. Dahil sa resurrection ni Kristo, tayo po ay nagkaroon ng unshakable love. Kaya kahit tayo, kami taba, yung lalim, yung bagyo, hindi yan makakapaghiwalay sa atin. Sabi po dito sa Romans chapter 8, verse 34 to 39, who then is the one who condemns? No one Christ Jesus who died. More than that, who was raised to life is at the right hands of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? And it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, neither angels, nor demons, neither the present, nor future, nor any power. Dahil sa resurrection ni Jesus Christ, sa kanyang muling pagkabuhay, walang pwedeng makapaghiwalay po sa atin sa pagmamahal ni Kristo. Parapaan natin si Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung meron kang pinagdadaanan, hindi yan ang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. Kung ikaw po ay mayroong karamdaman, hindi yan ang makakapaghiwalay sa iyo sa pag-ibig ni Kristo. Kung ikaw po ay kinakapos mo financially, hindi yan ang makakapaghiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Bakit? Sabi doon, neither. Amen? Neither. Kahit daw po yung yung demons, kahit daw po yung angels, kahit daw po yung kahubaran, kahit yung kawalan, kahit daw po yung taba, ay hindi pwede makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yun po ay dala ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Amen? Amen? Kaya sabi niya, napagtagumpayan ko na lahat. Kaya sabi niya, all authority in heaven has given to me. Therefore, binibigay din sa atin lahat ng napagtagumpayan ni Kristo. Amen? Kaya, tandaan po natin, katulad itong mga disciples, dumaan ng persecution, pero na-overcome po nila. Okay? The next, Jesus' resurrection brings unshakable mission. Sabi dito, but thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain.
1 Corinthians chapter 15, verse 57 to 8. Nasabi dito, pag tayo pala ay alam natin ang katotohanan regarding po sa resurrection ni Kristo, hindi tayo titigil sa pagmimilis ng pagsishare ng gospel. Amen? Lahat alam mo na lahat ng ginagawa mo ay naka-record properly. Amen ba? Lahat ng ginagawa mo ng pagsiserve, pagsiserve kay Lord ay properly recorded. Ganun pala yung mga kapatid. Dahil muling nabuhay si Kristo, lahat ng sakripisyo mo sa kanyang kingdom, sa kanyang simbahan, sa paglilingkod natin sa Lord, yan pala po ay properly recorded. Para pa natin si Lord. Amen? Hallelujah. Then, basahin din po natin sa Matthew chapter 28, verse 16 to 20. But the 11 disciples proceeded to Galilee, to the mountain which Jesus had designated. When they saw him, they worshipped him, but some were doubted. And Jesus came up and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Kaya tayo po mga kapatid, dapat mas ganahan tayo sa pagsishare ng gospel. Sa bakit? Sabi ni Lord, all authority in heaven has been given to me. So, ganun din binibigay din sa atin. Because of Christ's resurrection, yung mission natin ay hindi pwedeng mapigilan. Are you with me? Hallelujah. Because Jesus conquered death, the Christian mission is not pointless. His resurrection guarantees ultimate victory. Palapan natin si Lord. Hallelujah. Makikita natin ito mga kapatid. Yan po yung unshakable benefits ng Christ's resurrection. Amen? Nagkaroon tayo ng unshakable joy, unshakable hope, unshakable faith, unshakable love, unshakable mission. Kapatid, yan ay binigay sa atin ni Lord. Bakit? Para magamit po natin for God's glory. Amen? Kapatid, ulitin ko, yung pamaling pagkabuhay ni Kristo, yan po ay totoo. At yan po ay may kapangyarihan para baguhin ang ating mga buhay. Maraming gustong sarain ang muling pagkabuhay ni Kristo yung kwento, pero hindi sila nagtagumpay. Because hindi kayang pahindian, hindi kayang talunin ang manifestation na muling pagkabuhay ni Kristo. Example, katulad po kay Pablo. Amen. Katulad ni Peter, ni Pablo at ni Silas, sila po ay nagkaroon ng mission even to the present. Amen? At nagkaroon sila ng powerful manifestation. Brethren, ito po ang mensahe, the unshakable truth about Jesus resurrection. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, sa manifestation ng iyong resurrection power, Panginoon. Nagkaroon kami, Lord, ng unshakable joy, Lord. Nagkaroon kami, Lord, ng unshakable hope, unshakable faith, unshakable love, Panginoon, and unshakable mission, Panginoon. Lord, hindi, Lord, mapapabulaanan ang iyong ginawa, Lord, doon sa cross ng Calvary. Hindi, Lord, mapapabulaanan, Panginoon, mapapasinungalingan ang muli mong pagkabuhay, Panginoon. Dahil marami pong manifestation, marami pong prueba na kay Lord ay muling nabuhay, Panginoon. Lord, yung katawan mo, Lord, ay wala na po doon sa tomb. Lord, nagkaroon, Panginoon, ng experience yung mga disciples, Lord. Marami po, Lord, na na-encounter kayo, Panginoon. At Lord, yung impact, Lord, sa history ng mundo, Panginoon. Lord, yung manifestation, Lord, kay Paul, isang malaking proof na you are alive, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa muli mong pagkabuhay sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Tama natin sa Lord. Hallelujah. Amen. At tayo po ay Good day to everyone who are watching our online Sunday worship service today.
My name is Jessica Jean Camara, a member of Joshua Generation Worldwide Ministries, Cavite District 2 under the leadership of our district pastor, Alain Nation. I grew up in church since I was a kid. I was already exposed to Christian teachings and values. I also became part of the music ministry when I was 13 years old. I learned how to play the guitar, bass, and drums, and I know that these talents came from God, and He used them to show His goodness in my life. Before, I thought that being a strong Christian meant always being present in church. But there came a time when my faith was tested. I drifted away from the church and lived in sin. But even in that situation, God's love never left me. The Holy Spirit kept speaking to my heart and calling to me to come back. Even though I didn't know how to start again, I kept praying and asking God to take me out of that sin. In 2022, I went abroad and worked as a healthcare provider. But after just 1 month, the father of my children passed away. It was very sudden and very painful, but that's when I saw God's goodness in my life. Even though it was painful, He never abandoned us. I also realized that this was God's way of answering my prayer, to remove me from the wrong situation. It hurt, but it's true that sin has consequences. I repented and returned to the Lord and accepted His forgiveness. Now, as raising the kids alone, providing their needs alone, it has been a big challenge for me. I came home in 2024 and came back abroad after 3 months. But things didn't work out there, so I decided to go home again in July 2025. At that time, I had a lot of fears and worries about how we would start again. But I chose to trust God. I also chose to stay in the Philippines so I could be with my children. When I got home, I worked in Laguna. Every day, I traveled for almost 4 hours every day. The salary wasn't big enough, but I enjoyed it all while continuing to pray for more stable and closer job. I also started giving my tithes and offering again, even if my salary was not big enough. And during that time, I experienced God's provision again. This year, January 2026, I applied for a job in the local government under the CSWD. By God's grace, I got accepted and started in February 2026. Now, my workplace is only 10 minutes away. Sometimes I even walk if I want to exercise. I no longer spend a lot of time in transportation. I no longer spend a lot of money in transportation, and I'm no longer exhausted from long travel hours. I've truly experienced God's favor. He answered my prayers at the right time. Truly, God never abandons His children who trust in Him. Right now, I still face challenges, but I'm choosing to stay in the Philippines with my children while continuing to serve the Lord in the music ministry. To God be all the glory. Receive this blessing. The Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you, be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you His peace. Shalom and God bless. Be filled with God's fire and glory.